Day po sa atin. Malaking kagalakan po muli na makasama nyo dito. Supposedly, makiki-worship lang kami for today. Pero salamat pa rin sa Panginoon na makapag-minister ng salita ng Diyos sa Scripture Alone Reformed Baptist Church. Magsimula po tayo. Lahat tayo ay naghahanap ng kasiyahan. Gumigising tayo sa umaga at ang gusto natin ay maging masaya. Lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, lahat ay ginagawa mo para maging masaya. Tama man o mali, ito ang hinahanap ng bawat tao. Ang isang bata na naglalaro at gusto niyang kasama ang mga bad influence ng mga kabarkada, siya ay isang bata na gusto maging masaya. Ang isang estudyante na ini-aim na maging top student, bakit niya ginagawa yon? Para siya ay maging masaya. Ang isang may karamdaman, bakit niya gustong gumaling? Ang isang nakapila sa lotohan, ang isang bilyonaryo na gusto pa ng mas maraming pera, ang isang tatay na nagtatrabaho para ibigay yung pangangailangan ng mga anak niya, lahat sila ay walang ibang gusto kung hindi maging masaya. Kaya hindi na tanong yon. Hindi na tanong kung gusto ba nating maging masaya. Ang tanong natin ngayon ay gusto ba ng Diyos na tayo ay maging masaya. Kaya sa teksto natin na ipapangaral natin, sana pagkatapos ng pangangaral na to ay matagpuan natin yung kasagutan sa tanong na ito at matagpuan natin yung tunay na kasiyahan na ibinibigay at ipinipresenta ng Biblia. Kaya tumayo po tayo, babasahin natin ang 1 Peter chapter 1, verses 6 hanggang 9, pero simulan na po natin sa verse 3. 1 Peter chapter 1, verse 3, at ituloy natin hanggang verse 9. This is the word of the Lord. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now, for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Verse 7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen Him, si Jesus, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Ito po ang salita ng Panginoon. Makakaupo na tayo. Magpo-focus tayo sa verse 6 at verse 8. Dito sa panimulang chapter ni Apostle Peter, wala ditong kahit anong utos. Actually, later pa magkakaroon ng imperative. These are all declaratives. Descriptive ito kung ano yung meron sa mga sinusulatan niya. At yung mga sinusulatan ni Apostle Peter, alam natin, sila yung mga suffering pilgrims. Sila yung mga nagdurusang mga Kristiyano na ipinahayag niya na elect exiles. Sila yung mga hindi taga-mundo dito. At these people who are suffering, and even some of them are suffering para sa kanilang pananampalataya. Magbibigay tayo ng ilang mga verses. All throughout Peter, marami siyang mga binabanggit tungkol sa pagdurusa bilang isang mananampalataya. For example, sabi niya sa 1 Peter 4 verse 15, ina-advise niya ng mga Kristiyano kung magdurusa sila, huwag sila magdusa as a criminal. Magdusa sila for doing what is good, for doing what is right. Kaya parang sinasabi niya, non-negotiable na yung pagdurusa. Wala tayong magagawa dyan. Tayo ay magdurusa. Pero, meron tayong pwedeng pagpilian. Magdurusa ba tayo dahil sa kasalanan natin o magdurusa tayo dahil tayo ay sumusunod sa Panginoon?
1 Peter chapter 4 verse 19, tinatawagan niya sila ng mga nagdurusa ng mga mananampalataya na sa pagdurusa nila ay ipagkatiwala nila yung sarili nila sa soberanong Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 10, ina-assure naman ni Apostle Peter yung mga believers na kahit na meron silang suffering ngayon, ang Diyos ang magre-restore sa kanila, mag-i-strengthen sa kanila, magko-confirm sa kanila, at mag-i-establish sa kanila. Kaya ang dinedescribe ni Apostle Peter dito sa passage natin ay isang nagdurusang mga tao, mga nagdurusang mga mananampalataya. Pero sa kabila ng pagdurusa nila, dinescribe din ni Peter kung ano yung ginagawa ng Diyos, or rather, ginawa ng Diyos sa kanila. They were given mercy. They were given the grace to be born again into an imperishable and living hope. Binigyan sila ng hindi nawawala na mana, napaparating at ginagwardyahan ng kapangyarihan ng Diyos. So isipin yon, sila ay may pagdurusa, pero sila ay may biyayang pangkaligtasan. At ang response, according to Peter, ng mga believers na to, doon sa grace ng Diyos, ay walang iba kung hindi kasiyahan. Sa lahat ng awang pangkaligtasan ng Diyos, ang tugon ng mga believers ay kasiyahan. At pag ginamit yung salitang rejoice, yung ginamit dito sa verse 6 at sa verse 8, ito'y 11 times na ginamit sa New Testament. And always, sa lahat ng pagkakataon na ginamit ito sa New Testament, it always pertains to religious joy. Ito ay palaging patungkol sa kasiyahan na merong pagninilay sa kaligtasan ng Diyos. Every time na ginagamit yung salitang rejoice, at part ito, yung passage natin kung saan ginamit ni Apostle Peter, rejoice with the joy, rejoice in this you rejoice. Kaya ang kasiyahan ay marka ng pagiging isang mananampalataya. Ang kasiyahan, kagalakan, ay marka ng pagiging isang Kristiyano. May partnership, ang faith at ang joy despite sa mga outward na mga circumstances, despite sa mga pagdurusa na dinaranas ng mga mananampalataya. Kaya dyan natin kukunin yung mensahe natin na in this present life filled with trials, Christians have joy as they anticipate the promises of salvation. Sa kasalukuyang buhay na punong-puno ng sakit, punong-puno ng pagdurusa, punong-puno ng mga kahirapan, ang mga Kristiyano ay may kasiyahan pa rin sa kanilang pag-aasam sa paparating na kapuspusan ng kaligtasan. Yung kasiyahan ay isa sa maraming bunga ng banal na spirito sa Galatians. Kasama yan ang love, kasama yan ng patience, kasama yan ng faith, kasama yan ng gentleness. Kaya kung tayo ay lalago sa kabanalan, kung tayo ay totoong lalago sa pagiging kawangis ng Panginoong Jesucristo, we are also supposed to grow in our spiritual joy. Siguro meron tayong kanya-kanyang graces na ipinapanalangin kung saan mahina tayo. Meron tayong tina-target na spiritual grace na gusto nating makultivate. Sana ang kasiyahan ay isa dyan. Sana yung joy ay isa sa mga gusto nating i-cultivate na fruit ng Spirit bilang isang mananampalataya. Siguro ang ilan sa atin iniisip, mas kailangan ko ang patience. Pray for joy as well. Siguro ilan sa atin, I need the grace of gentleness. Pray for joy as well. I need to be more loving. That's good. But pray for joy as well. Kasi mayroong misconception na kapag mas nag-grow tayo sa faith, nag-grow tayo sa Christian maturity, na the less joyful we become. Alam mo, hindi yan makakasulatan na klase ng pag-iisip na mas nag-grow ka sa faith, pero mas lesser na yung kasiyahan mo. Parte ng Christian maturity ang banal na kasiyahan. Part ng Christian maturity ang mas paglaguin pa
yung Kristiyanong kagalakan. Nehemiah chapter 8 verse 10, "The joy of the Lord is our strength." Ang kasiyahan sa Panginoon ang ating kalakasan. The nearer you are to God, the more joy you have and the more strength you have in faith. Ano nga ba yung character ng joy na makikita natin dito sa passage natin? So I will focus sa 6 at sa 8. Number 1, it is a great joy despite suffering. And number 2, there is a greater joy despite not seeing. So sa verse 6, makikita natin na may malaking kasiyahan sa kabila ng pagdurusa. Pero sa verse 8 naman, makikita natin na may mas malaking kagalakan sa kabila ng hindi pagkakita. Dalawa yung reason na binigay ni Apostle Peter kung bakit kailangan nating mag-endure sa mga trials. Dalawa yung binigay niyang reason. Bakit kailangang mag-endure ka sa lahat ng mga pagdurusang dinaranas mo personally bilang isang mananampalataya? Dalawa. Una, because there is a promised inheritance. Dahil paparating na yung kapuspusan ng kaligtasan. Yun yung pinakainihintay, verse 4 at verse 5. Pero, sinabi rin sa verse 7 na itong mga trials na yon, yung suffering ay tinawag na trials, yun ay means ng Diyos para i-test yung faith natin. Para subukin yung pananampalataya natin. Kaya sa verse 6, nung sinabi na, "In this you rejoice." Ano yung this? Ano yung sinasabi ni Peter? "In this you rejoice." Of course, ang binabanggit dyan ay yung mga nasa previous. Yung nasa verse 3 hanggang verse 5. Saan ka nagre-rejoice? Doon sa mercies ng salvation. Saan ka masaya? Doon sa sinasabing inheritance, yung sinasabing to be born again with a living hope, doon sa pangkaligtasan ng mga biyaya ng Diyos. Inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. At yung salitang rejoice doon, literally, ang ibig sabihin ay magtatalon sa tuwa. Ibig sabihin ng rejoice, may kasiyahan na you are jumping for joy, leaping for joy, with excitement and being exuberantly happy. Ito yung kalidad ng kasiyahan na hindi natitinag ng mga pabago-bagong karanasan na dumadating sa buhay ng isang Kristiyano. So the sufferings of the Christian are transient, while their joy is transcendent. Ang kasiyahan nila, ang pagdurusan nila, dumadaan yan. Dumadaan, nawawala. Pero yung kasiyahan na binabanggit dito ay lagpas dun sa mga karanasan na nararanasan nila. Kaya nakikita natin yun sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano. Ang Kristiyano na naghihintay sa kapuspusan ng kaligtasan ay merong magkahalong paghihirap at kasiyahan sa loob niya. Within the Christian that waits for the complete gospel blessings, there is a mixture of present pain and holy joys. Hindi masaya sa sakit, hindi masaya sa pagdurusa, pero may kasiyahan sa kabila ng mga pagdurusa. Actually, naitanong to ni Charles Spurgeon. Sabi niya, paano nangyari yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Nagdurusa ka pero meron kang kasiyahan. At ang binigay niyang illustration ay yung nangyayari sa mga malalalim na karagatan. Kasi sa mga malalalim na karagatan ay merong mga pag-agos ng tubig na hindi magkakapareho. May mga tinatawag na surface currents at merong mga deep ocean currents. Yung sa ibabaw ng tubig ay pwedeng ang agos niya ay pakaliwa, pero yung nasa ilalim ng tubig, ang agos niya ay pakanan. Hindi magkakatulad yung mga pag-agos ng tubig sa mga malalalim na dagat. At ganun din daw, sabi ni Spurgeon, yung kaluluwa ng isang Kristiyano, yung katauhan ng isang Kristiyano, yung karanasan ng isang Kristiyano, maaaring yung panglabas ay nahihirapan, yung mga dinaranas ay masasakit, pero sa kailaliman ay meron pa ring kasiyahan dahil sa pinakaasam niya na
kaligtasan. Kung dun sa dagat, it's the same sea. Iisang karagatan iyon na magkaiba yung agos. Pero ganun din sa isang Kristiyano. Sa iisang Kristiyano ay may parehong paghihirap, pero meron pa rin na kasiyahan. Alam natin yan sa buong books ng Bible, na maraming mga character sa scripture kung saan outwardly nahihirapan sila, pero inwardly ay meron pa rin silang longing at anticipatory joy. For example, sa Habakkuk 3, verse 19 to 17, very familiar sa atin yon. Sinabi ni Prophet Habakkuk na hindi man magbunga yung mga prutas, wala mang kita, wala mang profit, wala mang benefit. Anong sinabi niya? Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Fast forward sa Book of Acts, mismong sila Peter at John, sila ay pinipersecute, sila ay nagdurusa, sila ay meron talagang pagiging pinahiya sa harap ng marami. Sila ay binugbog physically. Pero anong ginawa nila? Sila ay nag-rejoice pa rin. Inward joy, outward pain. Sa Philippians, ito yung letter ni Apostle Paul, kung saan nasa loob siya ng kulungan. Ito yung sinabi niya na walang ibang nakaalala sa kanya. Kung hindi yung mga taga-Philippi. Ito yung panahon ng maraming ibang mangangaral na masaya pa na nakukulong siya. Ito yung panahon na napakasakit para kay Apostle Paul. Pero yung Book of Philippians, ang tinagurian ng Epistle of Joy. Punong-puno ng kasiyahan. In-urge niya pa yung mga taga-Philippi na rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Paano nangyari yun? Both pain and joy in the same person. And of course, ang pinaka-pinnacle ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, maging nung nasa krus na siya, kung saan walang kahit anong dahilan para magdiwang, walang kahit anong dahilan para magkaroon ng kasiyahan. Nung last visit ko dito sa Gethsemane, yung pinreach natin, punong-puno siya ng pagdurusa. Halos ayawan niya yung mission na yon dahil alam niya yung agony ng cross. Pero alam niyo ba na maging doon sa cross, ang sinabi ng Hebrews 12:2, he was looking for the joy that was set beforehand. Kasiyahan pa rin yung tinitignan ng Panginoong Hesukristo. Sabi ni Mark Jones na properly, si Jesus ay tinatawag na man of sorrow, pero siya rin ay pwede nating tawaging man of joy. Sabi ni Spurgeon, though he was called the man of sorrow, yet within his heart, there glowed a sacred joy which none could take from him. The joy of seeing the travail of his soul accomplished. At lahat ng yan ay totoo sa isang Kristiyano. Kung ikaw ay isang mananampalataya, this is descriptive of you. Dinedescribe ka nitong verse 6. Ikaw ang pinatutungkulan nito, katulad ng ipapang mananampalataya, katulad ng Panginoon mo, katulad ng tagapagligtas mo. Ang isang buntis ay nahihirapan, pero siya ay may kasiyahan. Maging isang caterpillar na siksik na siya doon sa loob ng cocoon o sa pupa. Pero may inihintay siya na panahon. O kaya naman ng mga empleyado na pagpaparating na yung kinsenas, o kaya paparating na yung katapusan, wala pa yung araw na yun. Pero sumasaya na. Pero wala pa. Paparating pa lang. Kahit na hirap na, ginagapang na yung kanyang budget. Pero may inaasahan siya. May darating. Napapangiti na pag nababanggit yung 15 o kaya 30. Ito yung itsura ng isang Kristiyanong pamumuhay. He has present sufferings, but there is a joy that is anticipating the fullness of joy. Kaya kung magkakaroon ng hamon sa atin dito bilang isang Kristiyano, sa halip
na hanapin natin ang kasiyahan sa isang buhay na walang problema at walang sakit, hanapin natin ito sa paparating na kaluwalhatian ng ating kaligtasan. Fix your joy in the incoming glory of your salvation instead of finding it in a painless life in the present. Lalaki ako. Lalo na tayong mga lalaki, ang gusto natin, nare-resolve lahat ng problema agad. May problema, solusyon agad ang iniisip natin. Ayoko magkaroon ng future problem, gusto kong i-prevent yan. Prevention is better than cure. May temptation tayo, ang gusto nating maging life goal ay isang buhay na walang sakit. Ang isang buhay na walang problema. Isang buhay na walang pagdurusa. As if, na kapag na-attain natin yon, ay yun na ang kasiyahan natin. Brothers, to remove all problems in life is not equal to finding joy. Ang sinasabi dito, sa kabila ng mga pagdurusa, sa kabila ng mga dumarating na sakit, ay merong matatagpuang kasiyahan. Hindi sinabi tanggalin mo. Of course, there are unnecessary sufferings na dapat naman talagang iwasan. Pero ang sinasabi dito, hindi alisin mo lahat ng mga magpapahirap sa'yo. Kung di sa kabila ng mga paghihirap, ay meron kang inaasam na isang uri ng kasiyahan na makakristyano. The Christian's joy is not rooted in a problem-free life. Rather, despite all the trials, there is anticipation of joy. May si Derek Calip na taga Trinity Bible Church, kala Pastor Rodel Lasco, may nabanggit siya may nabanggit siya minsan, sabi niya, what you need is not less problems, but more of God. Hindi ang kailangan may mas konting problema, kundi mas maraming kapuspusan ng Diyos sa kaluluwa mo, sa isipan mo, sa buhay mo. And that is what we need. What we need is to make sure that we nail our joy in the salvation in the hands of God. Ito yung kasiyahan na nabura na yung mga kasalanan natin. Ito yung kasiyahan na may buhay na walang hanggang paparating. Ito yung kasiyahan na nakipagkasundo na tayo sa harapan ng Diyos. Ito yung kasiyahan na tinatanggap ako ng Diyos bilang anak niya. Sa kanta na It is Well With My Soul, si Horatio Spafford, yung sumulat ng kanta na yon. Alam nyo ba na nung sinulat ni Horatio Spafford yung It Is Well With My Soul, yun yung panahon na namatay yung 4 na anak niya na babae sa isang lumubog na barko. Yung mga anak niya na si Annie, Maggie, Bessie at Taneta. At ang nag-survive lang ay ang kanyang asawang babae na si Anna. Nung tinawagan siya, I think telegram pa nung panahon na yon, ang sinabi, I was the only one who survived. Pero dun sa pagkakataon na nun, doon isinulat ni Horatio Spafford yung isang kanta na umaalingaw-ngaw hanggang sa panahon natin. From the depths of those hurt, from the depths of those pain, he wrote a song, a hymn of worship and hope to God. Sinabi niya doon, my sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Isipin niyo yun, sa gitna ng sakit, hindi mo masasabing hindi masakit yun. Isipin mo yun, 4. Pero sa kabila nun, meron siyang kasiyahang inaasahan. Meron siyang kasiyahang inaasahan. Actually, yung next verse pa nun, sinasabi na hinihintay niya yung pagbabalik ni Jesus. Sinabi dun sa next verse. But the other joy that we see here in our passage is a greater joy. In verse 8, it is a greater joy despite not seeing. Mas malaking kagalakan sa kabila ng hindi pagkakita.
Pansinin natin sa verse 8, sabi niya, ni Peter, though you have not seen Jesus, you love Jesus. Though you do not now see Jesus, you believe in Jesus and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Ito yung parehong kasiyahan, yung word na ginamit, parehong kasiyahan sa verse 6. Parehong-pareho yung ginamit ni Apostle Peter. Pero may dinagdag siyang dalawang descriptives. Ngayon sa verse 8, dinescribe niya yung word na rejoice. Ang sabi niya, itong rejoicing na ito ay incommunicable, inexpressible. Isa itong klase ng kasiyahan na hindi mapuput sa human language. Hindi mo kayang, hindi abot ng lahat ng vocabulary natin. Yung kasiyahan na ito. Words cannot be used to express this kind of joy. At ganun din, itong joy na ito ay glorious. It is substantial. It is valuable. It is weighty. Kung ang object ng joy, rejoicing sa verse 6, ay yung blessing ng salvation, dito naman sa verse 8, ang object ng rejoicing ay yung person of salvation. Doon sa verse 6, yung in this, yun yung mga gospel blessings, dito naman sa verse 8, ang sinasabing nagre-rejoice saan? Sa kanya na hindi niya nakikita, pero minamahal niya. Hindi nila nakikita, pero minamahal nila. Hindi nila nakikita, pero meron silang kasiyahan sa kanya. The object of joy is Him, whom Christians cannot see, but love and believe. Inexpressible joy is found in having saving faith in the person of Christ. Kaya yung pananampalataya, hindi talaga yan walang kasiyahan. May kasiyahan kay Kristo ang pananampalataya kay Kristo. Intermingled. Yung binabanggit dito, best friend ng faith ang joy. Palaging magkasama sila sa usapin ng Kristiyanong pamumuhay. Ang higit at hindi mailalarawang kasiyahan ay matatagpuan sa pagkakaroon ng pananalig sa persona ni Hesukristo. Noong 2008, sa Psychology Today, nabanggit doon na merong 4,000 books ang na-publish. Nag-search ako ng ibang years Walang ibang years na ganun karami ang na-publish na books regarding sa topic ng happiness. 2008, ang dami, biglang libo-libong libro yung na-publish tungkol sa topic ng happiness. But I wonder, ilan sa mga librong yon ang nagsabi, si Jesus yung kasiyahan? Ilan kaya sa 4,000 libro na yon ang nagsabi, hanapin mo ang kasiyahan sa persona ng anak ng Diyos? I wonder. Dahil sa pananampalataya natin, alam natin na ang Diyos ay isang masayang Diyos. Our God is a God of pure happiness in and of Himself. Na siya ay purong kasiyahan, purong satisfaction sa kanyang sarili. Ang Panginoong Jesus ang kasiyahan ng Ama. Ang Panginoong Jesus ang kasiyahan ng Banal na Espiritu. Ang Panginoong Jesus ang kasiyahan ng lahat ng mga anghel. Ang Panginoong Jesus ang kasiyahan ng buong sangnilikha. Kaya nung nagkatawang tao ang Diyos Anak, nung nagkatawang tao, ang ikalawang persona ng Diyos, indeed, dumating ang kasiyahan sa mundo. Yan yung sinabi mismo ng mga anghel sa mga shepherds. Good news of glad tidings. Mabuting balita ng kasiyahan. Pwede nating masabi, in another way, na ang kwento ng Ebanghelyo ay kwento ng kasiyahan. Kung saan ang kasiyahan ay pinanganak sa Bethlehem. At ang kasiyahan ay pinatay doon sa krus ng Kalbaryo
at ang kasiyahan ay namatay. Ang kasiyahan ay inilibing. Ang kasiyahan ay nakalibing ng 3 araw at pagkatapos ng 3 araw, bumangon sa hukay ang kasiyahan. At ang kasiyahan ay umakyat sa Ama. At ang kasiyahan ay naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At ang kasiyahan ay babalik. Siya ay babalik. At itong kasiyahan sa persona ni Kristo ang nararanasan ng lahat ng merong mga konbersyon. Sila na mga naligtas sa kanilang mga kasalanan ay merong masayang pagkakita ng may pananalig sa persona ng Panginoong Hesukristo ang kanilang tagapagligtas. Sa lahat, brethren, sa lahat ng salvation blessing, walang tatapat sa mismong persona ng tagapagligtas. Ang pinakapagpapala ng Diyos ay ang Diyos. Ang binibigay ng Diyos ay ang sarili niya. Yan yung tinatawag natin na beatific vision. Yung makita mo siya. Yan yung binabanggit sa verse 8 eh. You have faith. Merong vision na hindi pa sight. Hindi pa nakikita ng physical eyes, pero nakikita mo na siya by faith at meron ka ng kasiyahan. How much more sa panahon na darating na yung kapuspusan ng tinatawag na beatific vision. Now, this vision is by faith, but later it will be by sight. Sabi ni Aquinas, the beatitude of man, kasiyahan, consists in the vision of God. This is the supreme happiness. Ang purong kasiyahan na matatagpuan ng tao ay walang iba kundi makita ang Diyos sa kung sino talaga siya. Psalm 16 verse 11. Hindi ko alam kung agree kayo kay Aquinas, pero sabi mismo ng Psalm 16 verse 11, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures evermore. Sabi ng psalmist, sa iyo, sa presensya mo, ang kapuspusan ng kasiyahan na dinedescribe ni Peter sa verse 8. Na inaawit sa Psalms. Itong kasiyahan na ito ay labasan ni likha. Ito yung kasiyahan sa Diyos mismo. Isang kasiyahan sa Kanya na hindi lang lumikha sa atin, kung hindi nagligtas sa atin. Isang Puritan na si Samuel Rutherford, please bear with me for this chunk na babanggitin ko from him sa letters ni Samuel Rutherford. Ito yung sabi niya regarding sa joy sa person ni Christ. Sabi niya, put the beauty of 10,000 worlds of paradises like the Garden of Eden in one. Put all the trees and flowers, all smells and colors, all tastes and joys and sweetness, all loveliness in one. What a fair and excellent thing that will be. Sabi niya, lahat na ng banggitin natin, may 10,000 paraiso at pagsama-samahin mo yon. Lahat ng purong kasiyahan, lahat ng purong kagandahan, lahat ng purong kabutihan. Sabi niya, napakaganda nun. Sabi ni Rutherford, sabi niya, what a fair and excellent thing that would be. Pero, ito yung disclaimer niya. Sabi ni Rutherford, and yet, it would be less to that fair and dearest, well-beloved Christ than one drop of rain to the whole seas, rivers, lakes, and fountains of 10,000 earths. Oh, but Christ is heaven's wonder and earth's wonder. Sabi niya, lahat ng mga yon, lahat ng pinakamasaya, lahat ng pinakamaganda, lahat ng pinakamabuti, lahat ng pwedeng magbigay ng kasiyahan sa'yo, pagsama-samahin mo lahat, at wala pa siyang isang patak sa karagatan ng kasiyahan kay Kristo. Dahil matatagpuan niyon sa persona ng Panginoong Hesukristo.
Ilista mo na ang pinaka magpapasaya sa'yo. Ilista mo na ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay at sabihin mo sa sarili mo, Kristiyano, si Kristo ay higit sa lahat ng ito. Christ is better than everything that you think will give you happiness. Higit siya sa lahat ng iniisip at pinapangarap at inaasam ng bawat isa sa atin. Ang sinabi ni Peter, rejoice with inexpressible joy, filled with glory. Kaya bilang mga mananampalataya, we should yearn, strive, and seek for this inexpressible joy in Christ until your faith becomes sight. Habang hinihintay natin, habang faith pa, habang yung minamahal natin na hindi pa natin nakikita, habang siya na kasiyahan natin na hindi pa natin nakikita, we still yearn for it. We still seek it. We still strive for it. At sana makita natin ang buong Kristiyanong pamumuhay, maging lahat ng parts ng worship, lahat ng ito na inuutos sa atin ng Panginoon, lahat ito ay mga instrumento para mas magkaroon pa tayo ng kasiyahan kay Jesus. For example, Bible reading. Bakit gusto ng Diyos na magbasa ka ng Biblia? Bakit gusto ng Diyos na magbasa tayo ng Biblia sa church? Bakit gusto ng Diyos na magbasa ka ng salita ng Diyos? Hindi kanya pinapabasa para maboring ka. Hindi kanya pinapabasa para malungkot ka lalo. Hindi kanya pinapabasa ng wala lang. Pinapabasa kanya ng Biblia para matagpuan mo yung kasiyahan. Matagpuan mo yung kaluwalhatian kay Hesukristo sa mga kaluwalhatian niya na mababasa mo dito. Bakit tayo inutusan ng Diyos na manalangin? For us to experience that joy in the Lord, the communion of joy with God. Sa ating worship, sa ating Lord's table, sa lahat, ang aim ng Diyos ay magkaroon tayo ng kasiyahan sa bugtong niyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Ang problem natin ay hindi masyado tayong naghahanap ng kasiyahan. Ang problema natin ay naghahanap tayo ng masyadong maliit na kasiyahan. Hindi ang problema natin, bawat isa sa atin, hindi ang problema natin ay dahil gusto natin na sobra-sobrang maging masaya. Ang totoo niyan, ang problema natin ay sobrang liit ng kasiyahan na hinahanap natin. Kapag binigyan mo, pinapili mo ang isang bata, isang toddler, kunyari, ang 2 years old. Pag pinapili mo ang isang 2 years old ng 20 perasong barya, o kaya naman 1,000 paper bill, anong pipiliin niya? Yung barya. Kahit i-testing pa natin, ang pipiliin niya yung barya. Dahil ang iniisip niya, mas marami, mas maganda. Kahit ang totoo noon, yun ang mas maliit ang value. Ganun niya nakikita yung mundo. At ganun yung problema natin. Even us sa pagiging mananampalataya. Hindi ang hinahanap natin ay too much joy but too little joy. Dahil ang hinahanap natin ay ang kasiyahan sa pansamantala. Ang kasiyahan minsan pa nga sa kasalanan. Ang kasiyahan sa hindi sa Diyos. Masyadong maliit yung pag-asam natin ng kasiyahan. Hinahanap natin sa nilikha, hindi sa lumikha. Sa mundo, hindi sa Kanya na purong kapuspusan ng kaluwalhatian. Na kapag pinapili tayo, Diyos o nilikha, walang pag-alangan. Minsan, pinipili natin yung pansamantala. At yan ay isang kasalanan. Kung ang hinahanap natin yung kasiyahan, sa kasalanan, there is no lasting joy sa kahit anong kasalanan.
Napipiliin natin na iniisip natin, mabibigyan ako nito ng kasiyahan. And even sa mga temporal things, kapag finix natin yung joy natin, hindi sa verse 8, hindi dun sa joy ng verse 8, it is not lasting joy. It will never be enough. These are all lesser joys. Ang binibigay ng Diyos sa atin ay ang sarili niya. Binadala niya ang Panginoong Jesucristo para maging kasiyahan ng sanlibutan. Kaya sa mga hindi pa mananampalataya, o kaya naman mga nagbabackslide, o kaya naman sa kanila na mga nagwa-wander, mga unrepentant sa kanilang sin, ang ginagawa nila ay sinusubukan nilang hanapin ang kasiyahan pero hindi kay Kristo. Sinusubukan nilang hanapin ang kasiyahan sa lahat ng bagay, puwera lang sa Diyos. Hinahanap nila yung kasiyahan sa lahat, puwera lang sa tunay na sagot. Friend, why are you so zealous for crumbs when the King invites you to the table of gladness? Bakit ang pinagpapaguran natin ay yung mumu? Bakit ang pinagpapaguran natin ay yung tira-tira habang iniimbita na tayo ng Diyos? Halika sa hapag ng kasiyahan. Pumarito ka sa presensya ng Diyos. Lumapit ka sa aking bugtong na anak. At tayo rin bilang mga Kristiyano, bakit gusto nating i-evangelize? Yung mga hindi pa Kristiyano? Bakit gusto mong maging Christian yung mga kamag-anak mo na hindi pa Christian? Ano ang reason natin para sa missions? Anong reason natin bakit gusto natin ng evangelism? Of course, we don't want them to be punished under the wrath of God. Pero alam niyo ba, nung nabasa ko yung isang sulat ni Ralph Venning, yung Sinfulness of Sin, yung Plague of Plagues, may binanggit siya doon. Ang binanggit niya na ang pinaka masakit na parte ng isang taong mapupunta sa impyerno ay yung parusa ng Diyos na privation. Ibig sabihin, ang hindi ibigay sa kanya yung purong kasiyahan na pinakahinahanap-hanap niya, na matatagpuan lang kay Jesucristo. Na uhaw ka na, pero wala. Na gutom ka na, pero wala. Na pinaka-inaasam mo, pero hindi ibibigay sa'yo. Kaya natin gusto na maging mananampalataya ang hindi mananampalataya dahil gusto natin silang magkaroon ng tunay na kasiyahan. Dahil gusto natin na maranasan nila yung kasiyahan ng kapatawaran. Dahil gusto natin na maranasan nila yung kasiyahan ng communion sa anak ng Diyos. Dahil gusto natin sa walang hanggan, sama-sama tayong may kapuspusan ng kasiyahan, pleasures evermore in the presence of the Almighty God. Psalm 34 verse 8, "O taste and see that the Lord is good." How happy, blessed yon, how blessed is the man who take refuge in Him. Alam nyo ba na meron lang isang panalangin ang hindi sasagutin ng Diyos? Meron lang isang prayer na ni minsan ay hindi sasagutin ng Diyos. Kahit gaano karami nating beses hilingin. At yun ay yung hingin natin sa Diyos ang kapuspusan ng kasiyahan nang wala siya. Sabi ni C.S. Lewis sa Mere Christianity, sabi niya, God cannot give us happiness and peace apart from Himself. Because it is not there is no such thing. Hindi tayo pwedeng bigyan ng Diyos ng kapuspusan ng kasiyahan, pero hindi siya yung sagot. Pero hindi yung sarili niya ibibigay niya. Dahil ang Diyos mismo ang pinaka-inaasam ng puso ng tao na nilikha ayon sa imahe niya. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng kasiyahan, pero yung kasiyahan na ito ay natatagpuan kay Kristo lang, sa kaligtasan niya lang, sa persona niya lang.
At isa sa mga pinakamasakit, I've already preached this sa aming church. Isa sa pinakamasakit na katotohanan, dahil meron pa rin sa atin na uuwi sa mga bahay natin pagkatapos ng worship service, pero hindi pa rin natin nahanapin yung kasiyahan sa kaligtasan at sa persona ng Panginoong Hesukristo. Meron pa rin sa atin ang uuwi sa mga bahay nila, babalik sa mga trabaho nila, babalik sa mga buhay nila, napipiliin pa rin yung crumbs. Pipiliin pa rin yung lesser joys. Pero alam nyo, salamat sa Diyos sa kanyang banal na spirito na kumikilo sa mga puso't isipan natin dahil lalaban tayo. Dahil ipaglalaban mo yung kasiyahan kung saan ibinigay mismo ng Diyos para sa iyo. Isang ebanghelyong kasiyahan, natatanggihan mo yung mga tukso ng mga makasalanang saya, natatanggihan mo yung mga tukso ng mga pansamantalang saya, na hindi mo nahahanapin yung kasiyahan na yun sa putik at dumi, kundi hahanapin mo yun sa persona ng Panginoong Hesukristo. May the Lord save us from lesser joys. May the Lord save us from lesser joys. Nirequest ko kay Pastor Ramen yung kanta na glorious things of thee are spoken. Isa yun sa mga paborito kong hymn dahil sa dulo na verse nito, ito yung sinabi, fading is the worldling's pleasures, all his boasted pomp and show, solid joys and lasting treasure, none but Zion's children know. Naglalaho ang kasiyahan ng mga taga-mundo, lahat ng binibida at pinapakita sa tao. Purong kagalakan, yamang walang hanggan, mga taga-Zion lang ang nakakaalam. Manalangin tayo. Aming Diyos, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa mga pahina sa unang Pedro, kung saan binanggit mo yung dalawang kasiyahan, kasiyahang pang-ebanghelyo. Turuan nyo kami, O Diyos. Turuan mo kami ng ganitong kasiyahan. Gusto namin ito. Maging hanggang sa walang hanggan. Simulan ngayon, O Diyos. Simulan mo sa amin ngayon. At sana, nawa, sa kapangyarihan mo, iligtas mo kami sa mga tukso ng mga mababaw na kasiyahan. Bigyan mo kami ng malalim, nanunuot, umaagos sa kaluluwang kasiyahan na ikaw lang, sa'yo lang matatagpuan. Nihiling namin ito sa pangalan ng persona ng kasiyahan ng Panginoong Yesus. Amen.